kailangan magandang laban yan. Training talaga sa Duran. So, yung sinasabi mo nga, yung head movement tsaka footwork. Kailangan may improve lang yan. Mahirap na siya talunin. Tsaka more combination. Kasi footwork, punches, yan, mahirap ka na. Pag may footwork ka, tapos marami ka. Hindi nagdamot ng karunungan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao para sa ating kaubayan na world champion na si Pedro Taduran. Sa isang video na kumakalat ngayon sa Facebook, direkta nabigay ng winning formula si Pacman kung paano mapapabagsak ni Taduran ng Puerto Rican champion na si Oscar Collazo. At ayon sa kaisa-isang 8 Division World Champion, hindi sapat ang simpleng pagpalitan ng suntok. Laban niyan sa isang teknikal na boksingero tulad ni Collazo. Binigyang diin ni Pacquiao na dapat dagdagan ni Taduran ng bilang ng mga suntok na binibitawan sa bawat atake, hindi ubra ang one punch at a time. Kailangan paulanan si Collazo ng serye ng mga suntok. Pangalawa, pinayuhan din niya si Taduran na mas palakasin pa ang bawat banat upang maramdaman ng Puerto Rican ang bigat ng kamaong Pinoy. Pangatlo, speed on footwork. Para kay Pacman, ang susi sa depensa at opensa ay ang bilis ng paa. Dapat umanong mas maging maliksi ang footwork ni Taduran para hindi siya maging madaling target at mabilis na makalusot sa mga counterpunch si Collazo. Kaya naman mga kwento, inasang malaki ang may tutulong ng payong ito ni Pacquiao sa paghahanda ni Taduran para sa isa sa pinakamalaking laban sa kanyang karera. Samantala, gumawa ng kasaysayan ng Unified Super Bantamweight Champion na si Naoya Monster Inoue sa kanyang kauna-unang TikTok Live noong nakaraan. Bukod sa pagpapakita ng kanyang Ultra Luxury Watch Collection, nabigay ang Japanese superstar ng malagang update tungkol sa kanyang boxing career bago ang laban niya kay Junto Nakatani ngayong May 2 sa Tokyo Dome. Aminado si Inoue na nahilo siya sa bilisang comments sa mga fans pero hindi ito naging hadlang para sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang hinaharap. Kinumpirma ng Monster na ang featherweight division ang magiging final challenge ng kanyang karera. Yun pa man, bago umakyat ng timbang, nilinaw ni Inoue na may 2 laban pa siyang natitira sa Super Bantamweight. Una, ang nakatagdang bakbakan niya kontra yan kay Junto Nakatani. Pangalawa, ang isang misteryosong laban na nais siyang mangyari bago tuluyang iwanan ng dibisyon. Para sa Super Bantamweight, may laban kontra kay Nakatani at posible isa pa. Walang chismis tungkol sa kung sino ang kalaban, pero may isang laban na kung gustong gagawin, payag ni Inoue sa kanyang followers. Matapos ang payag ni Naoya Inoue sa TikTok Live, isa lamang pangalan ng maugong na pinag-uusapan ng mga boxing experts at fans, ang undefeated American sensation na si Jesse Bam Rodriguez. Bagamat hindi direktang binanggit ni Inoue ang pangalan ni Rodriguez, ang 26 anyos na Unified Super Flyweight Champion ang tanging boksingero na swak sa deskripsyon ng isang big opponent na pwedeng makatapat ng monster sa Super Bantamweight. Si Rodriguez makakwento ay kasalukuyan na nasa number 4 sa pound-for-pound rankings at kilala sa kanyang pagiging agresibo, southpaw at mataas na knockout rate. Mga kakwento, sa Super Bantamweight, isa lang ang pangalan na maugong na hindi pa nakalaban ni Inoue at yan ay walang iba, kundi ang angas ng Pinas sa si John Riel Casimero. Kung si Bam ay medyo imposible, lalakyat pa ng ilang dibisyon. Si Casimero naman ay imposible rin dahil maring ang laban ni Inoue sa Super Bantamweight ay lahat ng mga mandatory niya at si Casimero ay hindi numero 1. Pero may twist dyan mga kwento. Dahil kung mas piliin ni Inoue ang voluntary title defense, may kaunting pag-asa si Casimero na mapili. Pero dapat manalo muna si Casimero kay Luis Nery ng mas impresibo. Pero ikaw kwento, sino kaya ang tinutukoy ni Inoue na babalikin niya sa Super Bantamweight? Pero bago ito mangyari, kailangan munang malampasan ni Inoue ang matinding hamon kay Junto Nakatani. Pero sa ngayon, ilang nakaplano na ang huling maratsa ng Monster bago niya sakupin ang featherweight division. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.